So, hello guys! It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And this time, kasama ko po si Jake Magnus TV. Mga kababayan, medyo pause pa ako ngayon ha. So, ito po pag-uusapan natin mga kababayan. Napakaganda po nito. Kasi, kung matatandaan nyo, sunod-sunod po yung mga nagdaang rally. Oo. Na kung saan, naando doon nga yung Iglesia ni Cristo, may mga nakisali, at gustong patalsikin itong si Presidente. Oo. Pero, sa kabila pala ng mga nagdaang rally na yon, May balak na pala. meron na palang balak. At nakakahiya po yung balak na yon. Kasi hindi natuloy. Hindi natuloy. Yung balak ni Sara Duterte. Ito mga kababayan, no, nakakita kami ng post, galing po ito kay Dante Maravillas Vlog. Oo. Na kung saan mga kababayan, nung gabi pala na isinasagawa yung mga Yung rally. pang third day na ba to, sana? Sana. Pang third day. Kasi madami, wait lang ha. Madami kasi kaming nalaman about sa pang third day. Una doon is, ubos na daw yung funds. Pangalawa naman, successionist. Oo, yung mga posibleng mangyari na parang susugurin na yung Malacanang. So, kung i-connect natin yung mga dots, kasi ano eh, Kasi yung, may, di ba may mga posibleng daanan oo, pa. posibleng daanan para mapasok ang Malacanang. Malacanang. Siyempre, una doon mga minamahal, yung unang araw, 650,000 ang dumalo. Tapos pangalawa, 130. Imbis na padami, parang pakonte ng pakonte. Pabawas ng pabawas. So ngayon, I think para hindi na nila tinuloy dahil mukhang nakakahiya. Pero speculation lang yon. Kaya sinabi na mukhang napagod daw yung mga yung mga rallyista. Pero pangalawang speculation dito is yung successionist na gagawin nila na susugurin ang Malacanang. Kung i-connect natin yung dots, tingnan yung mga minamahal. Kasi isipin mo ito, umpisan muna natin to dapat dun sa pasabog ni Amy. Oo. Kasi ang akala kasi nila, kapag nagsalita itong si Amy Marcos, mapapatalsik talaga nila si PBBM. Oo. Magagalit ang taong bayan at kasusuklaman nila si Presidente dahil nga nagsalita na itong si Amy about dun sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Nagbabato daw. So ngayon, mga kababayan, haba pa lang nangyayari ang mga bagay-bagay na yan, May assuming na. may isang tao na assuming. Oo. Si Sara Duterte po. Kaya Yan. no, nakabarong na pala mga kababayan. Nakabarong. Yan. At nakahanda na palitan sa pwesto etong si PBBM. Kasi ayon po dito sa post ni Dante Maravillas Vlog, nakabarong na daw pala kagabi ang atat maging Pangulo. Sabi po dito, Oo. may nag-post mga kababayan. May nag-post Kamukha pa ni Alputera. ni Rosel Gillimer. Sabi dito, waiting for her proclamation. Oo. President Inday Sara Duterte, claim it. Ayan o. Uy, pero mga binamahal, medyo na lang ako na parang why naman so atat na pabagsakin si PBBM? Kasi hindi na siya mananalo sa 2028. Malabo na. Malabo naman talaga. Pero yung problema kasi dito, yung ginagawa nilang successionist, pwedeng mag-cause yun ng martial law. At kapag mag-cause yun ng martial law, di mas lalong hindi na matutuloy na maging, di ba, maging presidente kung naghahangad man, itong si Sara Duterte. Hindi man lang nila inisip yun. Kababayan. Ay, sa mga DDS ito para sa, siguro hindi nyo Pero alam hindi pa to. naman natin to, hindi natin to kiniklaim na totoo kasi may nag-post lang. Si Dante Maravillas Vlog. Dante Maravillas Vlog. Hindi naman kiniklaim na baka mamaya, fake news. Pero ang iniisip namin dito, what if, 'di ba? What if lang na totoo to, itong post na to kasi galing din yan sa post ng co-vlogger namin. At saka kahit hindi naman natin i-claim na totoo ito o fake news ito, sa galawan kasi ni Sara, Oo, ganun kita niyo naman at talaga maging presidente. Sobrang atat Gusto niya. talaga nilang patalsikin si PBBM. Kaya nga, napakarami ng ginawa nilang aksyon para patalsikin si Presidente, na andyan yung mga sunod-sunod na rally. Yung rally kasi, di ba prayer rally yun? Di ba pag nagdadasal nga tayo, wala pa nga 5 minutes, tapos na. Sa Kaya simbahan naman, tuwing linggo, 1 hour lang. Pero yung prayer rally na aabot ng 3 araw, parang napaka-unusual naman. Napaka-obvious naman kung ano yung pakay. Napaka-obvious naman. Tsaka di ba, dapat yung prayer rally nila is for transparency and for public accountability. Tsaka for prayer lang talaga. At saka, Walang politics. Ang pinagtaka ko, ba't nila pinagsalita si Amy, tas ang tinitira, yung gobyerno? Tsaka si Presidente. Oo, si PBBM. So, hindi na prayer rally yun. So, I think baka isa din siguro sa naging cause kung bakit hindi natuloy yung third day rally. Dahil mukhang sinira ni Amy yung goal ng INC
na tahimik or peaceful lang yung kanilang rally. Dahil ang ginawa ni Amy Marcos is, 'di ba, Napapunta sa accusation. na nagbabato daw ang kanyang kapatid na paano magbabato yun? Ni isa na nga lang yung kidney ng tao. Tsaka take note yung pagkawala ng isang kidney ni Presidente, may purpose yun. Oo. Na i-donate niya sa kanyang tatay para madugtungan Oo. yung buhay ng kanyang ama. 6 years po ang naidugtong sa buhay ng kanyang ama. So, 'di ba, nakakatawa mang isipin, pero instead na maging thankful na lang si Amy sa naging sacrifices ng kanyang kapatid, mas lalo niyang sinisiraan pa. At saka si Amy yung may issue eh. Kaya nga. Basaguleran ng bata pa, tapos parang idinidikdik kay PBBM. Tsaka huwag mong babatikusin si Amy Marcos, may kalalagyan ka dun. Naku po. Noong panahon, nung teenager pa siya. Oo. Talagang yung mga bumabati ko sa kanya, sala sa natatagpuan sa mga bakanting lote. At saka beside mga Tinotorture. minamala, going back pala dito sa ating topic, 'di ba? Assuming na totoo man yang post na yan, do you think sa tingin ninyo magugustuhan ng taong bayan? Yung Malabo. mga kakamping na hindi nagsasalita ngayon. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ang sabi nga ng mga kakamping, di bali ng iba ulit yung maging presidente. Huwag lang. O Marcos ulit ang maging presidente, wag lang Duterte. Oo, Kasi- mas malala ang patayan. Mas malala ang patayan, mas malala ang nakawan. Sa panahon ni PBBM, nabulgar yung mga nakawan na yan na nagsimula pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko nga lang 'di ba magets na tumutulong na nga si PBBM para malaman natin yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Hindi ko lang magets na bakit tinitira pa nila yung tao. Ang gusto lang naman ng tao makatulong sa mamamayang Pilipino. Kaya minsan mahirap din tumulong sa kapwa Pilipino eh. 'Di ba tinutulungan mo nang malaman ng katotohanan, ang ginagawa nagbubulag-bulagan pa. Kaya nga, tsaka isipin mo si Presidente lang yung nakagawa na talagang handang magbigay ng go signal para lang maipakulong yung kapatid at yung mga kasangkot at kasabwat dyan sa mga numalyang flood control. Meron dyan mga kongresista na kasabwat. Alam niyo mga kababae ko sino yung tinutukoy natin. Oo. Nandiyan si Saldico. May mga kumakalat pa dyan. Mga minamahal, by the way, si House Speaker Martin Romualdez ay nadadamay lang po. May sinabi ba ako? Hindi, joke. Nandiyan si Saldico, mga kababae na sinungaling. Alam mo, Saldico, kapal na mukha mo talaga. Oo nga, umuwi ka ng bansang Pilipinas. Di ba kinansila ba yung passport Oo, niya? may Interpol na yan siya eh. Malapit na makancel yung kanyang passport. Naka-red notice na siya, di ba? Naka-red notice na siya. Ay, ibig sabihin, pag naka-red notice ka na, Baka nga magkakasama sila ngayon nila Bato eh. kaya nga, bakit si Bato ba hindi na nagpapakita? Hindi na, wala nang public appearance, wala nang sightseeing, hindi na siya nakikita, hindi nagpapa-interview. Baka naman Senator Bato de la Rosa, nagtatago ka doon sa pavilion mo. Baka meron Hindi, din joke siyang lang. underground. Baka meron kang underground sa magubat na lugar. Sa may nagtaguan ni Kibuloy. Baka Ni Kibuloy. baka mamaya mangyari si General Torre din ang maghanap kay kay Bato de la Rosa. Posible kasi si General Torre, pulis pa rin hanggang ngayon eh. So ngayon, mga kababayan, sa akin lang kasi, ang punto kasi natin dito, kaya gusto nilang patalsigin si Presidente kasi nga, nabulgar yung maanumalyang nakawan dyan sa issue ng flood control. Sabi ko nga kanina, may mga kasabwat na kongresista dyan, mayroong mga senator, at ngayon, mayroong mga executive. Oo. Sino ang mga kongresista yan? Di ba sila Saldico? Saldico. Yan. Ewan ko, may mga lumalabas dyan yung mga maleta, yung mga lumalabas Ay, dyan mga na ganyan. minamahal, just to be clear with you guys, Oh. itong kay House Speaker Martin Romualdez, talagang idinadawit lang nila yung name Oo ni nga. House Speaker. Kasi can you imagine yung ating former speaker umalis para magkaroon ng way For delikadesa naman. For delikadesa. Sa mga kababayan, Kaya siya umalis po sa... ulitin ko na lang doon sa ano. Alam niyo mga kababayan, ito lang yung believe ko ay Martin Romualdez. Nung nai-issue na siya for delikadesa, bumaba siya sa kanyang pwesto. Oo, parang- ipinaubaya niya yung speakership kay Boji D. Oo. At hinaharap niya yung mga matitinding aligasyon na ibinabato laban po sa kanya. So ngayon, Pero, mga minamahal, kung si speaker nga nagawa niyang magkaroon ng delikadesa, dapat si Sara Duterte din, di ba?
Oo, bumaba sa pwesto si Dapat Sara. bumaba din siya. Pero Tsaka, huwag siyang ambisyosa sa pagiging vice-presidente. hindi na nga nagtatrabaho, puro lang Kaya nga, miyada eh. lumalabas na nga sa mga propesiya, hindi ka magiging vice-presidente kasi ayaw sa'yo ng Diyos. Di ba? Lumalabas na mga propesiya, hindi ka magiging presidente sa 2028. Ayaw Malabo. sa'yo ng Diyos, malabo. Malabo kasi mahilig ka sa Tsaka magnanakaw ka, Sara, di umano. Yun yung ano. Kaya itong mga kumakalat nito, ito man kung totoo man ito or Ay, hindi, wala naman din pinagbago mga kababayan. Ganon din naman yung goal. Atat na atat pa rin siya na maging presidente in the future. Yes. Kasi nga siya yung pinakaunang nagpahayag na gusto niyang tumakbo sa 2028 Walang kahit nung tubig. una ayaw niya mga kababayan. Ayaw niya po, no? Tapos bigla ang gusto pala niya. So kung iisipin po natin mabuti mga kababayan, kahit lumabas man ito o hindi, Oo. wala pa rin pinagbago. Galid pa rin at sakim siya sa kapangyarihan. Yeah, yun yung totoo. Kaya nga, sa mga kababayan Pilipino natin, sana, Kayo, anong masasabi ninyo? kayo, ano masasabi ninyo? Binabasa namin yung comment ninyo. Binabasa namin yung mga komento nyo. Sana patuloy nyo pa rin suportahan, alalayan ang ating presidente sa kanyang ginagawang pagtatrabaho. Kasi, biruin nyo mga kababayan ang mananagot dito, hindi lang yung mga sangkot sa mga anomalyang flood control, hindi lang mga kontraktor, na andyan yung kapatid. May salita mga kababayan. Hindi natin masisisi yung mga nagagalit kay Presidente kung bakit sila nagagalit. Kasi nga, maliwanag naman na hindi lang basta yung mga sangkot talaga yung makukulong dito. Dahil nga, kita nyo naman yung ipinost ni Jesus Palsis Oo. na di umano, bigay na ng go signal si Presidente na kung lalabas yung bagman ni Amy sa DPWH as a senator as a governor kailangan magbayad ni Senator Amy Marcos. So ganun din yung iba na malalapit kay Presidente mga kababayan. Talagang may makukulong dyan na kapatid, may makukulong dyan na kamag-anak ni PBBM. yun. At talagang pag dumating yung tide na yun, talaga mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, bibilib kayo sa presidente po natin. So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Engel po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Sa inyong palagay, makapal ba talaga ang pagmumukha ni Vice President Sara Duterte? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Engel po sa topic na yan na tinalakay po natin. Yeah. Thank you Ingat, po. mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless. Maraming salamat po. At thank you po sa lahat ng hindi nag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po.